Mga idol, ang Boston Celtics nga po ang isa sa pinaka naging aktibong kupunan ngayong off-season sa pagkuha nila kina Paul George na merong kasamang mga veteranong player na sina Mike Conley at Mitchell Robinson. Pero medyo nanahimik nga bigla ang team na ito nitong nagdaang araw kaya may ilang mga fans ang naniniwala na tapos na ang Boston sa paggawa. Meron na nga silang solid lineup na kayang mag-compete sa Eastern Conference. Subalit ayon sa isang insider mismo, malabo nga pong maging kontento ang Celtics sa lineup ngayon dahil plano ng team magpalakas pa. And this time, ang target nga nilang makuha si Aaron Gordon ng Denver Nuggets. Kinumpirma ng isang insider, personal na nga pong nakipag-usap ang Boston sa Denver kung papaano nila makukuha si Aaron Gordon sa isang blockbuster trade. Meron pa rin naman silang sapat na mga batang player at draft pick na kayang i-offer na ipangpapalit kay Gordon na magagamit ng team bilang bagong scorer at bagong rebounder na makakatulong kay Jason Tatum at kay Paul George. Sa kabilang banda, nagkaroon na nga po ng kauna-unahang public appearance si LeBron James kasama si Tyrese Haliburton kung saan inabangan nga ito ng napakaraming mga fans gayong hinihinala nga nila dito i-anunsyo ni LeBron kung anong kupunan ang kanyang sunod na paglalaroan. Ngunit sa kasamaang palad, tumanggi rin naman si LBJ na ibulgar dito ang kanyang bagong kupunan. Mas pinili niya nga ang pasalamatan ng kanyang dating team na Lakers dahil makalipas ang 8 taong pananatili niya dito. Sinabi rin naman dito na malapit na rin naman nga niyang i-anunsyo kung saan kupunan siya sasali at hindi na rin naman niya paghihintayin pa ng matagal ang kanyang mga fans at maging ang NBA na nagsalita na patungkol sa sitwasyon ni LeBron James. Ayon kay NBA Commissioner Adam Silver, pinipilit na nga nito ang kampo ni LeBron na madiliin ang pagpili ng bagong kupunan dahil kailangan nga ng liga makagawa na ng schedule next season. Maraming teams, TV networks at personal na tumatawag sa kanila na tapusin na ng liga ang game schedule sa susunod na taon, pero since wala pang desisyon si LeBron James, hindi pa nga nila ito matapos-tapos hanggang sa ngayon. Meaning mukhang malaki ang magiging impact ni LeBron James sa game schedule since posible na kung anong team ang sasalihan nito ang siyang magkakaroon ng laro sa opening night at maging sa Christmas Day. Samantala, ilang oras lamang nga po ang nakakalipas mula nang dumating si Giannis Antetokounmpo sa lugar ng Miami, humarap nga agad ito sa media kung saan opisyal na nga nitong inanunsyo na imbes na number 34 ang gagamitin niya, jersey number 7 nga ito. Malaki ang kanyang respeto sa kanyang dating team na Milwaukee kaya nakapag-decide siya na iwan na lamang ang kanyang numero dito at magkaroon ng panibagong simula. Kasabay ng ginawang press conference kay Giannis, nagpahiwatig na rin naman ang mismong presidente ng Miami na si Pat Riley. Hindi nga daw tapos o hindi pa tapos ang kanilang team sa paggawa ng malaking move. Ang pagkuha nga kay Giannis, siyang simula pa lamang dahil magfo-focus rin naman sila sunod sa pagkuha kay LeBron James. Bukas rin naman ang kanilang pinto sa pagbabalik nito sa kupunan at mayroon nga silang nakahandang bakanting pwesto at kontrata para lamang sa kanya once na makapagdesisyon na ito.